Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Magandang buhay at pagkakaroon ng maayos na asawa ang dalawang mga bagay na gustong mahanap ng Filipina na si Betty Disto. Pero sa isip niya ay tila hindi niya ito makikita sa Pilipinas. Kaya nang mauso ang mail order bride service sa kanilang lugar, ay ibinigay niya ang kanyang litrato sa isang tao na nangangasiwa ng katalog. Para sa mga hindi pamilyar sa submission na yan, ang mail order bride ay nauso noong 1970s hanggang 90s, kung saan maraming ahensya ang nag-aalok sa mga kalalakihan mula Western countries tulad ng Estados Unidos na makahanap ng kanilang mapapangasawa mula Pilipinas, Russia at ibang parte ng Eastern Europe. Kahit kontrobersyal ay marami pa rin ang mga lalaki na handang magbayad makahanap lamang ng mapapangasawa. Pagkatapos nilang magbayad ay ibibigay sa mga ito ang isang catalog kung saan ay makikita nila ang larawan ng napakaraming mga babae na handang magpakasal sa kanila. Kapag nakapili na ay hindi katulad ngayon na sa isang click mo lamang ay makakausap mo na ang natipuhan mo. Noong 70s at 80s at kahit 90s, tanging sulat lamang ang paraan ng komunikasyon. Bagamat ang ibang kalalakihan ay mabilis na nakabili ng plane ticket para makita ang kanilang mga nobyo, ay hindi yon nagawa ni Gary na nobyo ni Betty dahil ito ay hindi ganun kayaman. Ito ay naiulat mula sa state ng Ohio. Ang mga magulang nito ay divorced pero kahit walang kinagis ng kumpletong pamilya, si Gary ay pinagpala naman pagdating sa katalinuhan. Ito ay merong IQ na 148 na nangangahulugan lamang na mas matalino ito kesa sa ibang tao. Ngunit sa halip na maging doktor o negosyante na makakapagbigay sa kanya ng yaman, mas pinili ni Gary na maglingkod sa Diyos bilang isang preacher o magpakalat ng salita ng Diyos. Nang makilala nito ang Pinay na si Betsy ay matagal na pala itong isang leader at preacher. Base sa report, ito pala mismo ang nagtayo ng simbahan na tinawag nitong United Church of the Ministries of God sa Philadelphia noong 1970s. Nang malaman ni Betsy ang detalye niyan ay mabilis itong nahulog. Kahit 19 na taon ang agwat ng kanilang edad ay hindi yun pinansin ng Pinay dahil sa isip nito ay nakaygari na ang lahat ng hinahanap niya sa isang lalaki. Mabait, maalalahanin at higit sa lahat ay makadiyos. Kahit sinabihan siya ng kanyang mga magulang na mag-ingat, ay wala na talagang nakapigil sa nararamdaman ni Betsy dahil unti-unti na itong nahulog. Sa loob ng 2 taon ay kontento at excited itong naghihintay ng sulat mula sa Amerika. At pagkalipas ng mahabang panahon, si Gary ay nagawang makaipon. Ito ay kaagad bumili ng plane ticket at nagtungo sa Pilipinas. Nang makita nito si Betsy ay nawala ang duda niya na green card lamang ang habol ng Pinay. Kaya nang bumalik siya sa Amerika ay mabilis nitong inasikaso ang mga papeles. Dahil sa bilis ng proseso ay pagkalipas lamang ng ilang buwan, ang visa nito ay naaprubahan at si Betsy ay masayang sumakay ng eroplano. Nang ito ay makarating sa state ng Pennsylvania noong September 1985 ay wala siyang mapagsinla ng kasiyahan dahil merong sariling bahay ang kanyang fiancé. Ito ang mismong larawan ng tahanan ni Gary na makikita sa hilagang bahagi ng Philadelphia. Bagamat hindi kalakihan ang bahay na yan, kahit hindi ay merong pangalawang palapag yan. Pagpasok mo sa pintuan ay bubungad sa iyo ang salas. Konting lakad lamang ay makikita mo na ang kusina. Sa pangalawang palapag ng bahay ay makikita naman ang 2 kwarto. Mas lalong nakadama ng excitement si Betsy dahil ang bahay ay mayroon din palang basement na kailanman ay hindi niya nakita sa mga bahay sa Pilipinas. Ang mga kapamilya nito ay masaya dahil natupad na ang pangarap ni Betsy na makapunta sa Amerika. Hindi rin sila nag-alala sa kalagayan nito dahil alam nilang makadiyos ang napangasawa nito.
Sa isip ng mga ito ay ano pa ba ang kanilang hahanapin na katangian sa asawa ng kanilang kaanak? Bukod sa mahal nito si Betsy ay talagang makadiyos si Gary. Kaya masaya sila na nagkakilala ang dalawa. Pagkatapos nitong makita ang kanilang magiging bahay ay hindi nagsayang ng oras si Gary at dadala nito ang kanyang fiancé sa magagandang lugar. Kahit marami ang nagsasabi na iwasan ang masyadong pakikipagkilala sa ibang mga Pinay dahil karamihan sa mga ito ay toxic ang pag-uugali, si Betsy naman ay hindi ng dalawang isip na makapagkaibigan sa Philadelphia. Para dito ay okay lamang na makipagkilala sa ibang tao kung kikilalanin mo naman ng mabuti ang mga ito. Nang maproseso na ang mga papeles, si Gary ay nagkaroon ng simpleng kasalan sa Maryland, 1 buwan pagkatapos ni Betsy na makarating sa Amerika. Ang Pinay ay walang mapagsidla na kasiyahan dahil natupad na ang pangarap nito na maikasal. Kahit walang social media noon, tiwala ang kanyang mga kaanak na nasa maayos itong kalagayan. Pero pagkalipas lamang ng ilang buwan ay hindi na ito sumulat. Ang ilan ay sinabi na tila pinalimutan na nito ang kanyang pinanggalingan. Ang iba ay nag-isip at inakusahan naman si Betsy na baka ito ay sumama na sa ibang Amerikano na mas mayaman sapagkat alam ng mga itong hindi ganon kalakihan ang sahod ni Gary. Ngunit ang hindi nila alam ay mabigat na pala ang pinagdadaanan nito. At kung merong social media ng mga panahon na nangyari ito, ay baka trending na trending ang nangyari at naranasan ni Betsy. Sa sobrang nakakapanindig balahibo at maraming tao ang sangkot sa kasong ito, palagay ko ay mas maiintindihan mo ang lahat kapag sinimulan ko ang kwento sa petsang March 25, 1987 sa isang gas station sa Philadelphia. Habang abala ang ilang motorista sa pagpupuno ng tangke ng kanilang sasakyan ng gas, isang babae ang humahangos na lumapit sa isa sa kanila. Habang umiiyak ay binigkas nito ang mga salitang tulungan niyo ako dahil ako ay kinidnap. Ang mga tao ay mabilis na umaksyon at tinawagan nila ang mga otoridad na agad namang dumating sa gas station. Kahit nanginginig sa loob ng sasakyan ng mga pulis, ang babae ay nagawa pa ring maituro ang mga ito sa address na ito. Mukha bang pamilyar ang bahay? Yan ay dahil sa yan ang parehong bahay ni Gary na asawa ng Pinay ni Betsy. Nang kumatok ang mga otoridad ay sinalubong sila ng pastor. Mabilis itong pinusasan at inaresto. Ang babae mula sa gas station ay kinilalang si Josefina Rivera. Sinabi nito na kailangan ng mga otoridad na pasukin ang bahay dahil meron pang ibang biktima. Gamit ang salaysay, kumpirmasyon ng address at posibilidad na merong ibang tao na nanganganib ang buhay ay sapat na yan na probable cause upang pasukin ng mga otoridad ang bahay ni Gary na hindi nalalabag ang karapatan nito o mas kilala sa Fourth Amendment right. Sa basement ay narescue ng mga otoridad ang 3 mga kababaihan. Nang ma-interview ang mga ito ay doon nila nalaman na meron pa pala itong 2 biktima, ngunit patay na ang mga ito. Ang ilang parte ng katawan ng mga ito ay nakita sa ref, pero ang iba ay itinapon na di umano ni Gary. Ngunit ang Pinay nitong asawa na si Betsy ay hindi naman natagpuan. Nang kumalat ang krimen na ginawa ni Gary ay mapapatanong ka na lamang na ang mga taong tulad ba niya ay talaga bang isinilang na masama o produkto lamang ba siya ng kapaligiran na kinalagahan nito. Bagamat ang krimen niyang ginawa ay hindi maihahalin tulad sa ibang serial killers tulad na Bundy at Gacy na sobrang dami ng biktima, ay maituturing naman na ang krimen na ginawa ni Gary ay isa sa pinakabrutal. Ang ilan na hindi mapigilan na questionin kung tao pa ba ito. Ang trial ay nangyari noong June 1988. Ngunit bago ito humarap sa korte ay tinangka na pala nitong kitilin ang kanyang sarili ng 13 beses. Sa arraignment pa lamang ay napansin ko na agad na ang gagamitin ng kampo nito ay insanity defense. Dahil sinabi ni Gary sa hukom na wala siyang kinidnap ng mga babae sapagkat ang mga ito ay di umano'y naninirahan na sa kanyang bahay bago pa man siya lumipat. Hindi katulad ng ibang mga serial killers o mamamatay tao na mahirap, si Gary ay nagawang makakuha ng maayos na abogado dahil sa yaman nito. Sa korte ay narepresenta siya ni Charles Peruto Jr. na isang sikat na criminal defense attorney sa Philadelphia. Kahit mahal ang bayad sa abogado ay hindi yun naging issue sa pastor dahil marami itong pera sa investment niya sa stock market.
May naipon din itong pera sa ilang taon nitong pagiging pastor at nakatulong din ang donasyon mula sa mga tao sa simbahan. Sa totoo nga ay nabunyag sa trial na ang kabuuan nitong pera ay $250,000. Kung gagamitin natin ang inflation calculator ngayon, si Gary ay maituturing na isang milyonaryo. At para masuportahan ang anggulo na ito ay meron talagang sakit sa pag-iisip, ay iniharap ng kanilang kampo ang maraming doktor. Lahat ng mga eksperto ay sinabi na ang problema nito sa pag-iisip ay kombinasyon ng genetic at environmental factors. Lumalabas pala na ang ama nito ay mapang-abuso. Lagi itong sumisigaw at kung magkamali o may hindi ito magustuhan sa ginawa ni Gary, sa halip na pagsabihan o kausapin ay madalas nitong disiplinahin ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng paghataw at pananakit sa mga ito. Ang nanay naman nito ay wala ring pagkakaiba. Ito ay inilarawan na magaling mangmanipula at hindi nito ugali na yakapin o pakitaan ng pagmamahal sina Gary at kapatid nito. Ikinuwento din ng suspect na noong siya ay bata pa ay kung maihi siya sa kanyang kama ay katakot-takot na sigaw at pananakit ang natatanggap niya. May isang beses pa nga na pinilit siya nitong ibandera ang inihian niyang bedsheet sa bintana para makita ng kanilang mga kapitbahay ang kanyang ginawa. Dahil sa napakagulong pamumuhay na kinalakihan nito na normal lamang ang masigawan, saktan at pahiyain, si Gary ay inilarawan ng kanyang mga guro na mahiyain. Hindi ito nakikihalubilo sa ibang mga estudyante at upang mabigyan ng atensyon ay lagi itong nagsisinungaling o gumagawa ng kwento. Bagamat pataas ang IQ nito, sa halip na maging profesional ay mas pinili nitong maging parte ng US Army para sundin ang kahilingan ng kanyang ama. Ngunit noong 1962 habang nasa medical training sa West Germany, nasa record na inireklamo nito na nakakaranas siya ng matinding pananakit ng ulo. Nahihilo din siya, nanlalabo ang kanyang mga mata at naduduwal. Nang tingnan ng neurologist ay na-diagnose ito na merong gastroenteritis. Pero nasa medical record din na nakakaranas ito ng mental illness. Mula Germany ay inilipat ito pabalik sa Philadelphia kung saan ang doktor ay kinumpirma na ito ay merong schizoid personality disorder. Natawag kung ang isang tao ay mas gustong mapag-isa kesa ang makihalubilo sa ibang tao. Ang diagnosis na yan ay ang rason kung bakit natapos ang karera nito sa Army. Sa record ay nakalagay na ang status ni Gary ay honorably discharged. Nang isa na itong sibilyan, si Gary ay bumalik sa pag-aaral at opisyal itong naging licensed practical nurse. Nagsilbi siya sa ospital sa Pennsylvania. Pero ito ay sinubak dahil madalas itong hindi pumasok at bastos din ang pag-ugali nito sa kanyang mga pasyente na hindi na ako nagtataka. Sapagkat lagi nitong gusto na mapag-isa dahil nga sa kanyang diagnosis. Mas lumala pa ang kondisyon nito nang nagpakamatay ang kanyang nanay pagkatapos itong madiagnose na merong bone cancer. Unti-unti na rin itong nilamon ng kalungkutan dahil pati ang kanyang kapatid na labas-pasok sa mental institution ay paulit-ulit na tinangkang kitilin ang sarili nitong buhay. Kaya mula sa schizoid personality disorder ay opisyal na itong na-diagnose na merong paranoid schizophrenia na para sa hindi pamilyar ay isang uri ng mental health problem kung saan minsan ang isang tao ay iniisip na merong mananakit sa kanila kahit hindi naman talaga yun nangyayari. Minsan ay may naririnig din ng mga itong boses na sila lamang ang nakakarinig. Sa korte ay sinabi ng kanyang kampo na para labanan ang matinding kalungkutan na kanyang nararamdaman, bukod sa mga gamot, si Gary ay nagdesisyon din na magtayo ng United Church of the Ministries of God. Pero hindi katulad ng ibang tao na dumaan sa training at iba pang bagay para matawag na pastor, si Gary na hindi na nga dumaan sa training ay siya pa mismo ang tumawag sa kanyang sarili bilang bishop at spiritual leader. Ipinakita ng mga doktor ang diary nito sa korte para patunayan na gusto nitong magkaroon ng kontrol. Ang trauma mula sa pang-abuso sabayan pa ng problema nito sa pag-iisip nakalagay sa diary na naniniwala si Gary na isa siya talagang sugo ng Diyos. Para sa kanya ay dapat siyang pagkatiwalaan ng mga tao at siya lamang ang may karapatan na magsabi kung ano ang tama sa mali.
Pumunta ito sa lugar kung saan marami ang mahihirap na rason kung bakit naging madali ang pagdami ng miyembro ng kanyang simbahan. Ang pagkakaroon ng maraming tagasunod ang rason kung bakit unti-unti nitong nagustuhan ang pagkakaroon ng kontrol sa mga tao. Ibinahagi ng mga doktor na ang delusyon nito ay hindi nawala kahit meron na itong iniinom na antipsychotic medication. Sa bawat sermon nitong ibinabahagi ay mas lumalakas pa ang kanyang paniniwala na siya talaga ang sugo ng ipinadala ng Diyos para masagip ang sanlibutan. Dahil sa ganda ng mga pangaral nito, ang mga tao ay nagbigay ng maraming abuloy. Kaya nakalikom ng pera si Gary na iniligay nito sa kanyang brokerage account hanggang lumago ang pera. Pero pagkalipas na mahigit isang dekada noong mid-1980s, ang miyembro nito ay unti-unti nang bawasan hanggang ito ay maging 50 na lamang. Pero ang pagdating ng Filipina na si Betsy sa kanyang buhay ang naging rason kung bakit hindi ito masyadong nalungkot. Ngunit sa halip na maayos, tahimik at matihusay ang pagsasama ng dalawa, nagulat si Betsy isang araw na ang pasto niyang mister ay merong kasibing na hindi lamang 2 kundi 3 babae sa kanila mismong kama. Sa kadahilanan na wala siyang mapupuntahan na ibang tao, mabilis na nawala ng pag-asa si Betsy. Kaya napipilitan itong sundin ang lahat ng gusto ni Gary at isa dyan ay tuparin ang isa sa mga pantasya ng kanyang mister. Ang titigan ang ginagawa nito sa ibang babae habang kasiping ni Gary ang iba't ibang mga babae. May mga pagkakataon din na kahit hindi niya gusto ay pinipilit ni Gary na makipagtalik sa kanya. Kung siya ay tumanggi ay gagawin nito ang lahat para magalaw siya at kinabukasan ay hindi ito makakalabas dahil puno ang kanyang mukha ng mga pasa. Mabilis na pagnanto ni Betsy na para bang kinuha lamang siya ni Gary mula Pilipinas para matupad ang mga pantasya nito. Sa loob ng 4 na buwan ay naging sunod-sunuran at punching bag si Betsy hanggang nagawa niyang makapagsumbong sa ilang miyembro ng mga Filipino community sa Philadelphia na tumulong at kumupo sa kanya. Pero ang hindi alam ni Betsy ay kahit mag-file pa siya ng divorce at sa mata ng batas ay hiwalay na sila, ay tila habang buhay na naman siyang konektado dito dahil nalaman niya na siya ay nagdadalang tao. Nang maisilang ni Betsy ang sanggol na lalaki noong September 1986, ay humingi siya ng tulong sa korte upang magbayad si Gary ng child support. Pero sa family court ay nabunyag na hindi lamang pala isa kundi 3 na ang anak ni Gary. Una ay sa babaeng kinilala na si Gail Linco at ang pangalawa ay kay Anjanette Davidson. Ang mga ito ay hindi karelasyon ni Gary. Sa halip, ang mga ito ay ginahasa pala at ang malala, ang dalawa ay merong mga sakit sa pag-iisip. Sa kadahilanan na walang kakayahan ng mga ito o kahit si Gary na mabigyan ng maayos na buhay ang mga bata dahil meron silang sakit sa pag-iisip, ang Child Protection Services ay kinuha ang kanilang mga anak at inilagay ito sa foster care. Si Gary ay nakulong pero pagkalipas ng ilang buwan ay balik na naman ito sa normal niyang buhay. Ngunit habang tumatanda, naisip nito na kung laging kinukuha sa kanya ng gobyerno ang kanyang mga anak, ay bakit hindi na lamang siya mag-anak ng marami at palakihin ito sama-sama sa kanyang bahay. Ang abogado ni Gary na si Peruto ay sinabi na ang plano ng kanyang kliyente ay mandukot ng 10 mga babae at gusto niyang buntisin lahat ng mga ito para makabuo siya ng tinatawag nitong perfect race. Naniniwala ito na ang white American tulad niya ay dapat magkaroon ng anak sa mga black American para magkaroon ang mundo ng perpektong lahi. Kung sasabihin at magtatanong ka kung ano ang naiisip nito, ay yan ang gusto ng kampo ni Gary na isipin mo dahil para sa kanila ay gusto talaga nilang patunayan na wala talaga ito sa tamang katinuan. 2 buwan pagkatapos maisilang ni Betsy ang kanilang anak, si Gary ay umaksyon para matupad ang kanyang pangarap. Ang una nitong dinukot ay si Josefina Rivera noong November 25, 1986. Ang sumunod na biktima ay si Sandra Lindsay. 2 araw bago ang Pasko ay dinukot naman ito si Lisa Thomas na nooy 19 na taong gulang lamang. 1 araw pagkatapos ng bagong taon ay dinukot naman ito si Deborah Dudley at ang pinakabata sa mga biktima ay si Jacqueline Askin na 18 taong gulang lamang.
Mapapansin mo na lahat ng kanyang mga biktima ay Black American at ayon sa mga otoridad ay tinarget talaga nito ang mga kababaihan niyan dahil para kay Gary ay mabilis niyang makokontrol ang mga ito sapagkat lahat ay merong sakit sa pag-iisip. Ang mga biktima ay mula din sa mahirap na lugar sa Philadelphia kaya naniniwala si Gary na kapag Black American ang dinukot niya ay hindi agad ang mga ito hahanapin ng mga pulis dahil sa diskriminasyon noon. Ang mga biktima ay dinala nito sa napakadilim na basement kung saan ay paulit-ulit niya ang mga itong ginahasa. Ang mga babae ay ginugutom rin ito at sinasaktan. Pero kahit hinang-hinana, may isang beses na naguka ito ng butas sa basement at inutusan niya ang isang babae at si Josefina na punuin ito ng tubig. Maya-maya ay kinoryente na nito ang 23 taong gulang na si Dudley. Namatay din ang isa pang biktima na si Sandra. Ang bangkay ng mga ito ay chinap-chap. May chismis din na kumalat na ang ilang parte ay giniling, pinakain sa aso at sa iba pang biktima. Pero ayon sa abogado nitong si Peruto ay walang katotohanan ang pagiging cannibal ng kanyang kliyente. Sinabi lamang yun di umano ni Gary para masuportahan ang kanilang insanity defense. Ang krimen ni Gary ay nahinto lamang dahil unti-unti nitong pinagkatiwalaan si Josefina na una niyang biktima. Ayon sa interview dito ay ginawa niya ang lahat para makuha ang tiwala ni Gary. Sinunod niya ang lahat ng gustuhin at naisin nito kahit tulungan pa niya itong manipulahin o i-chop-chop ang iba ay ginawa ni Josefina. Kaya kalaunan sa halip na biktima, naisip ni Gary na ito ay maaari niya maging kasabwat. Unti-unti siya nitong binigyan ng kalayaan. Tinanggal ang kanyang kadena sa paa. Dinala siya nito sa taas ng bahay at kahit pagbili ng grocery ay isinama na rin siya nito. Makailang beses din siya nitong isinama sa labas ng bahay at hindi siya tumakbo o sumigaw. Naging katulong siya rin ito para madukot ang isa pang biktima na si Agnes Adams. Kaya kinabukasan, March 25, 1987 ay kinumbinsi niya ito para madalaw naman ang kanyang pamilya. Si Gary ay pumayag at ipinagmaneho pa nga siya nito hanggang tumigil sila sa gas station kung saan siya ay humingi ng tulong. Sa korte ay ipinakita ng kampo ni Gary ang napakahawa nitong psychiatric records, pati ang testimonya ng mga mental health expert na nagpapatunay na meron talaga itong problema sa pag-iisip. Ngunit nang matapos ang trial ay hinatulan pa rin itong guilty. Para sa mga magtatanong kung bakit hindi ito naabsuelto kahit gabundok na ang ebidensyang meron talaga itong sakit sa pag-iisip, ay kailangan mong maintindihan na sa ilalim ng batas ng Pennsylvania noong 1988, tatanggapin at gagana lamang ang insanity defense kung mapatunayan na ang salarin ay hindi naiintindihan ang kanyang ginagawa o hindi nito alam na ang kanyang ginagawa ay mali. Pero sa trial ay napatunayan ng prosecutor na alam ni Gary ang kanyang ginagawa dahil planado ang pagdukot nito sa mga biktima, na itago rin ito at alam kung papaano itago ang kanyang krimen. Alam din nito kung papaano idispatcha ang mga bangkay at kung papaano manipulahin ang kanyang mga biktima. Ang jury ay nagkasundo na kahit malala ang sakit nito sa pag-iisip, alam ni Gary na ang kanyang ginagawa ay mali. Sa huli, ito ay hinatulan ng parusang kamatayan. Noong 1997, habang naghihintay sa death row, si Betsy at ang anak nito ay tinangkang pigilan ang pagpitay kay Gary. Sa sulat nila sa korte ay nakalagay na hindi makatarungan na bitayin ito kung klaro naman na si Gary ay may sakit sa pag-iisip. Ngunit pagkalipas ng 2 taon, ang mga hukom ay sinabi na ang naunang desisyon ay tama at nararapat lamang itong bitayin. Noong July 6, 1999, ilang oras bago siya bitayin, ang last meal request ni Gary ay 2 slice ng cheese pizza at black coffee. Pagkatapos mabitay ay agad ipinakremate ang labi nito. Nang mamatay si Gary ay wala nang nakakaalam kung nasaan si Betsy dahil katulad ng ibang mga biktima ay mas pinili nitong magkaroon ng pribadong pamumuhay. Noong 2007, ang bahay kung saan niya pinahirapan, ginahasa at pinatay ang kanyang mga biktima ay tuluyan ng i-demolished.
Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.